Mga idol, narito ang PBA Governors Cup updates. Sa unang game, balik sa ikatlong pwesto ang Converge matapos nitong talunin ng NLEX Road Warriors sa score na 112-110 sa isang dikit na laban. Naglaro ang Road Warriors ng walang import matapos silang hindi agad makahanap ng kapalit ni Dequan Jones. Sa kabila nito, nakalamang pa ang NLEX ng hanggang 12 points bago tuluyang bumawi ang Converge. Nanguna at itinanghal na best player of the game si Cameron Clark na kumamada ng 37 points, 12 rebounds, and 1 assist upang pangunahan ang Converge sa mahalagang panalo. Nagdagdag sina Justin Arana at Juan Gomez Deliano ng tig 19 points habang may 11 points si Justin Baltazar, 6 points kay Calvin Abueva, 5 points kay MJ Garcia, 4 points kay Mikey Williams, tig 3 points kina Alex Stockton, Tungkab at Policarpio, at 2 points kay Archie Concepcion. Para naman sa Road Warriors, nanguna si Jay Gonzalez na may 23 points. Sinundan ni Robert Bolick na may 19 points at Shawnee Winston na may 17 points. Nagambag din si JB Bahio ng 16 points. Si Anthony Semerad ng 9 points, Brandon Ramirez ng 8 points, tig 5 points sina Lawrence Capulong at Enoch Valdez, 4 points kay Gamboa at tig 2 points kina Kevin Racal at Kevin Alas. Kahit naglaro ang NLEX ng walang import, hindi sumuko ang Road Warriors at patuloy na nakipagsabayan hanggang sa dulo. Ngunit sa mga crucial moments, naging mas matatag ang Fiber Xers para makuha ang dikit na panalo. Ang bagong import ng Meralco Bulls na si Jordan Varnado na agad nagpakitang gila sa kanyang unang laro at naging malaking susi para maputol ang 4-game losing streak ng Meralco matapos talunin ang Barangay Ginebra sa score na 97-88. Itinanghal na best player of the game si Varnado matapos magtala ng 31 points, 6 rebounds at 4 assists. Sumunod sa scoring para sa Meralco sina Chris Newsome na may 18 points, Cliff Hodge na may 13, Bong Quinto na may 10, Jason Brickman na may 8, Brandon Bates na may 6, Aaron Black at CJ Cancino na parehong may 4, at Alain Maliksi na may 3 points. Para naman sa Barangay Ginebra, pinangunahan ni Riley Grigsby ang scoring matapos magtala ng 34 points, habang may 21 points si RJ Abarientos at 12 points si Japeth Aguilar. Nagambag din sina Troy Rosario ng 6, Stephen Holt ng 5, Scotty Thompson ng 4, Norbert Torres at Jeremiah Gray ng tig 3. Mas umiinit na ang labanan sa standings dahil top 4 teams lamang mula sa bawat grupo ang aabante sa quarterfinals. Ibig sabihin, hindi pa ligtas ang mga koponang kasalukuyang nasa taas ng standings dahil maaari pa silang maungusan. Sa Group A, nasa loob ng top 4 ang NLEX Road Warriors, San Miguel, Converge at TNT. Malaking bentahe ang kanilang posisyon, pero kailangan pa rin nilang maging consistent sa mga natitirang laro para manatili sa qualifying zone. Sa Group B naman, rain or shine, Magnolia, Phoenix at Blackwater ang kasalukuyang nasa top 4. Samantala, kailangang habulin ng Meralco at Barangay Ginebra ang mga nasa unahan para magkaroon pa ng pagkakataong makapasok sa quarterfinals. Kaya bawat laro ay parang do or die race sa standing. Isang panalo ang maaaring mag-angat sa isang koponan, habang isang talo naman ay maaaring magpalapit sa kanila sa elimination. Mga idol, huling araw na ngayon ng PBA Games. Kaya pagkatapos ng mga laban ngayong araw ay pansamantalang magpapahinga muna ang aksyon sa liga at sa October, pamuling magbabalik ang PBA dahil magbibigay daan muna ito sa paghahanda ng Gilas, Pilipinas para sa mga importanteng international competitions na nakatakda sa mga susunod na linggo. Sa August 28, haharapin ng Gilas Pilipinas ang Jordan sa FIBA World Cup Asian Qualifiers, habang sa August 30 naman ay susunod ang malaking laban kontra Iran at parehong gaganapin ang dalawang importanteng laban sa Mall of Asia Arena. Kaya inaasahang magiging mainit at puno ng suporta mula sa mga Filipino basketball fans ang mga laban ng national team. Pagkatapos ng mga laban sa FIBA World Cup Asian Qualifiers, hindi pa rito matatapos ang laro ng Gilas Pilipinas dahil sa September naman ay sasabak ang national team sa Asian Games kung saan malaking hamon para sa ating mga manlalaro ang makipagsabayan sa mga pinakamalalakas na koponan sa Asia
habang hangad nilang makuha ang gintong medalya at maiuwi ang titulo para sa Pilipinas. Kaya mga idol, habang pansamantalang nagpapahinga ang PBA hanggang October, tutok muna tayo sa Gilas, Pilipinas dahil sunod-sunod ang kanilang malalaking laban sa international stage at magiging napakahalaga ng bawat laro para sa kanilang paghahanda, pagbuo ng chemistry, pagpapalakas ng kumpiyansa, at pagkuha ng momentum bago sila sumabak sa FIBA World Cup, Asian Qualifiers at Asian Games sa September, kung saan malaking hamon ang kanilang haharapin laban sa mga pinakamalalakas na basketball team sa Asia at hangad ng ating national team na maiuwi ang gintong medalya at muling ipakita na kayang makipagsabayan ng Gilas Pilipinas sa pinakamataas ng antas ng Asian basketball. At mga idol, kung gusto ninyo ng mas marami pang PBA updates, Gilas Pilipinas News, game results, standings, player performances, at mga latest developments sa mundo ng basketball, huwag ninyong kalimutang mag-subscribe sa ating channel, i-like ang video, i-share ito sa inyong mga kaibigan at kapwa basketball fans, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa bawat bagong basketball news, lalo na sa mga paparating na laban ng Gilas Pilipinas at sa pagbabalik ng PBA sa October. Kaya sama-sama nating suportahan ang ating mga manlalaro at ipakita ang ating buong suporta sa Philippine basketball.